So ngayon ay meron tayong bagong mga sisiw, no? At ituturo ko sa inyo yung tamang pag-aalaga ng ating mga sisiw. So gawin lang natin na pinakasimple. Pero bago yan, tama-tama about sa topic natin ngayon, meron tayong bagong hatch ng mga sisiw, oh. So yan, parang malulusog ata lahat. Okay, kunin nga natin. Alright. Okay. Ayan, yung ating mga sisiw, hindi pa natin alam kung ilan. So, yan na po sila. Mga cute. Sabay ba ito mo? Ngayon, i-count natin kung ilan po yung mga na-hatch natin ngayong araw. So, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 22 24 26. So yan po ang ating mga sisiw, no? 26 po lahat. At maya i-instruct ko sa inyo paano ito alagaan from day 1. Yung, kumbaga yung step by step na madali nyo maintindihan yung pag-alaga ng mga sisiw. Kasi ito yung pinakamahirap alagaan. Day 1 hanggang 1 month old sila. Okay? So dito natin ilalagay yung mga bagong hatch natin. Okay. Adisan ka na. Halok pa na natanan, boy. Bro. Paano kaya ka napala nito? 28 na. 26 man. 26 lang. Wala. 28 eh. So ito yung mga bagong hatch natin, no? At siyempre yung ipapakain po natin sa kanila na feed sa nakasanayan ko dito, yun po yung Integra 1000. But anyway, hindi tayo nag-promote sa ganyan na klase na mga produkto. Ang sa atin lang ay nag-share tayo sa ating kalaman base po sa ating na-experience sa pag-alaga ng mga sisiw. So sa unang hatch nila, ang ginagamit po natin na bulb, yan po ay incandescent bulb. Yan po ay sa unang hatch nila, yan po ay isang 100 watts po yan. Pero base po sa tinuturo ng iba o kaya sa ating na research natin, na yung gagamitin dapat natin na valve is 1 watt per sisiw. Halimbawa, kanina 25 or 50 yung sisiw ninyo, dapat 50 watts yung bulb na gagamitin. Pero yan ay na-experience ko na yan dito. Kung ganito na bago silang pisa at gagamit tayo, for example 25 yung ating sisiw, gagamit tayo ng 25 watts, kinaumagahan yan parang manghina yung ating mga sisiw. So kahit mag 15 o 10 lang yung ating sisiw, sa experience ko lang, yung ginagamit ko na valve, incandescent pa rin siya, pero 100 watts yung ginagamit ko na valve dito. Okay? Tapos after after 1 week ay papalitan ko naman yung kailang ilaw from 100 watts. Yung tulad dito 2 weeks na sila. So yung ginagamit ko dito na valve sa kanila ay 50 watts naman sila. So after mga 2 weeks din, i-adjust ko yung ilaw nila from 50 watts. Pag ika 3rd week na nila, ay gagawin ko naman siyang 25 watts. Okay? So next week 25 watts naman yung ipapalit ko dito na valve. Okay? So ganun lang siya kasimple. Tapos after mga 1 month ay mabubuhay na po sila kahit walang ilaw. Tulad ganito,
ay mga 1 month na po ito sila. Ito. So nakita nyo ay pinapatay ko na po yung mga ilaw dito. Kasi kaya na po nila mag-survive kahit wala po silang ilaw. Kasi halos kompleto na po yung mga balahibo ng ating mga 1 month old na mga sisiw. Kasi kung i-maintain natin na may ilaw pa rin sila, ay sigurado po tayo na malaki po yung ating gastos po dito sa kuryente po. So sa experience ko lang to. So yung ating ano naman, yung ating kulungan, ano lang to, pang low budget yung ating kulungan. Hindi siya masyadong maganda tulad ng iba na nagpagawa talaga ng brooder po. So sa atin, ganyan lang yan. Dating kulungan, yung may mga inahin na nag-alaga pa dito. Okay. Pang low budget na kulungan. Saka ang pinaka, kung ganito yung inyong kulungan, ang pinaka sigurado ho ninyo, dapat ay wala pong hangin na makapasok dito. Dahil yan po ay makaka-stress po sa ating mga sisiw. Ayan o. So tulad niyan, sila 26 kanina, di ba? Pero yung valve na ginagamit natin is 100 pa rin siya. Okay, so hindi ko na fina-follow yung 1 watt per sisiw kasi sa experience ko iba kasi yung realidad yung nandito na. Okay, mas malusog, mas masigla sila. Kung sa unang hatch sila hanggang 1 week gagamitin natin is 100 watts. Ito yung pinakamahirap na alagaan, yung 1 week old, from this old hanggang 1 week old yung mga sisiw natin. Kasi iba to sa mga inahing manok na merong nag-alaga sa kanila. So dito kasi wala. Bali tayo yung nagsisilbing inahin sa ating mga nanay nila sa mga ating mga sisiw. Okay? So yan po ang pinaka simple na pamaraan sa pag-alaga po ng mga sisiw. At ganyan tulad ng iba din sa nakita ko, tinuturuan nilang kumain yung yung mga sisiw nila, turuan nila na mag-inom diyan. Sa akin hindi na. Dahil ang native chicken tulad sa atin, matuto lang yan sila sa kanila lang. Yung kumbaga meron silang initiative kung ano yung gawin nila dyan. Kumbaga survival yung ating mga native chicken. Okay. Tapos yung kanyang ilaw medyo naka-down siya para maano talaga yung init. Okay, mamaya tatakpan natin ito. Ito yung ginagamit natin kasi pang low budget lang po yung natin, yung ating brooder natin, no. Kaya pwede nyo itong gayahin kasi pang masa yung ating kulungan para sa ating mga sisiw. Kasi ito pwede ko lang i-share sa inyo kasi alam nyo naman na marami na tayong nabenta ng mga sisiw, napadami natin sila. So time na i-share natin. So ganoon lang siya ka simple yung ating pag-alaga ng mga sisiw. So ulitin ko lang, pag 1 week old sila, gagamit ka ng ng 100 watts. Pag lagpas na po ng 1 week old nila, 50 watts naman yung gagamitin nyo. Pag ika 3rd week na nila, 25 watts. Pag 1 month, pwede na wala silang ilaw. Okay? So yung ganito na gumagamit tayo ng ilaw sa ating mga sisiw, ay simple naman. Kasi may hinahabol tayo na na mga order dito. Pero kung sa inyo naman pinaka-practical, kung pangkonsumo man lang, kung may matitira magbenta ho kayo, ay mas mainam na yung inahing manok na lang yung mag-alaga sa inyong mga sisiw. Okay, itong sa atin bali negosyo na kasi ito so kailangan natin yung hindi na siya traditional na pag-alaga ng ating mga sisiw. Dapat ganito na, may incubator ka, gumagamit ka na ng ilaw, dapat ganyan na. Dati hindi ako nag-share dito kasi nga hindi ako sigurado sa ating mga sisiw kung mag-success ba yung ginagawa natin or hindi. So far naging okay naman. At yan, nakabenta na tayo ng maraming mga sisiw, hindi na natin mabilang. Marami na tayong na-out. At naparami yung ating mga manok sa paggamit ng mga incubator, yung gumagamit tayo ng mga valve. Kumbaga hindi na ito traditional na pag-alaga ng mga native chicken. Yan sila, yung iba tinuturuan nila mag-inom. Kita nyo, kaya lang nilang mag-inom ng sila lang, hindi na natin turuan. Pero actually kahit sinusunod nyo pa rin yung ating mga instruction dito, kahit
gaano pa kagaling natin sa pag-brood ng ating mga sisiw. If in case yung sisiw talaga ay talagang mahina talaga siya, ay wala na pong magagawa kahit magaling tayo mag-alaga sa kanila. Kasi may mga sisiw talaga na mahina na talaga. Mamatayin ka dito ng 3, 4, 5. Medyo ma-accept pa natin. Pero kung marami na, 10 na, yan, hindi na po yan. Maybe may mali na po sa ating pag-brood ng ating mga sisiw. Ang pinakasiguraduhin nyo lang sa mga bagong hats lang, yung kulungan nyo ganyan, dapat sirado na yan para walang hangin na makapasok. Pag ano na sila, paglagpas na po ng 1 week old, yan, pwede na yung may kaunting mga butas, ganyan, okay na yan. Kita nyo dito, napakasigla ng ating mga sisiw, na 2 weeks old yan, walang mahina. So ibig sabihin na tama yung pag-brood ng ating mga sisiw. Yan, napakasigla ng ating mga sisiw, mga native chicken yan. Okay, so gumagawa tayo ng video today about sa tamang pag-alaga ng mga sisiw. Ginagawa ko lang siyang simple para mas madali nyong maintindihan, para madali nyong masunod. Kasi maraming nagtatanong, ang hirap pong i-type sa messenger, magbigay ng instruction. Mabuti yung ganito na actual para madali nyong masunod. Okay. So dito yung iba, actually sobra na to sa sobra na to sa magtuman sa siguro tong iba. Yan, napadami natin yan. Ito mga ano na to, galing na ito sa mga incubator, galing na ito sa gumagamit tayo ng ilaw. Kumbaga hindi na inahin yung nag-alaga sa kanila. Dati traditional pa yung pag-alaga natin ng mga native chicken, pero sa ngayon na maraming mga order tayo, hindi na po pwede yan. Mas practical yung ganitong pag-aalaga talaga ng mga sisiw. Yan, dami nila.